Noong gabi ng November 7, 2005, nabalot ng tensyon at usok ng pulbura ang Garnet Road sa Ortigas Center. Sa gitna ng naglalakihang mga gusali at abalang kalsada, tatlong kabataang lalaki na sina Anton Kuunjeng, Brian Anthony Dulay at Francis Xavier Manzano ang nasawi matapos silang pagbabarilin ng mga pulis sa loob ng kanilang sasakyan. Ang mga operatiba ay mula sa Task Force Limbas ng Traffic Management Group or TMG na isang unit ng PNP na nakatutok sa pagsugpo ng carnapping sa Metro Manila. Ayon sa opisyal na ulat ng mga pulis, isa itong lehitimong operasyon laban sa mga miyembro ng Valle Verde Gang na sangkot sa nakawan ng sasakyan. Ngunit sa likod ng matagumpay na balitang ito, lumitaw ang isang video na nagpakita ng ibang anggulo ng katotohanan. Ang malaking tanong ngayon ay, ito na nga ba ang katapusan ng isang sindikato o isa itong malagim na rubaut na nagtapos sa buhay ng mga inosente? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay nito para sa amin. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin kung saan-saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Ayon sa salaysay ng mga pulis, nakatanggap sila ng impormasyon na may isang pulang Nissan Exalta na gagamitin ang mga suspek para sa kanilang iligal na gawain. Dahil dito, nagkasa ng surveillance ang grupo ni na Police Senior Inspector Henry Serdon at Police Senior Inspector Hansel Marantan sa paligid ng isang coffee shop sa Ortigas. Nang makita nila ang sasakyan, sinundan nila ito hanggang sa makagawa raw ng iligal na U-turn ang mga kabataan sa intersection ng Meralco Avenue. Dito na nagpasya ang mga pulis na harangin ang sasakyan sa Garnet Road upang hulihin ang mga sakay nito. Sa bersyon ng Task Force Limbas, nanlaban daw ang mga suspek at nauna pang magpaputok ng baril kaya napilitan silang gumanti para depensahan ang kanilang mga sarili. Sinasabi pa sa ulat na muntik nang masagasaan ang isa sa mga opisyal ng tangkaing tumakas ng sasakyan. Dahil dito, tadtad ng bala ang inabot ng pulang kotse na naging sanhi ng agarang pagkamatay nina Kuunjeng, Dulay at Manzano. Sa pananaw ng PNP noong gabing iyon, naging matagumpay sila sa paglilinis ng kalsada mula sa mga kriminal. Gayunpaman, mabilis na nagbago ang ihip ng hangin nang makialam ang Commission on Human Rights o CHR sa kaso. Batay sa pagsusuri ng kilalang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun, may mga butas sa kwento ng mga pulis. Sa kanyang pag-aaral sa mga tama ng bala, lumalabas na hindi tumutugma ang ebidensya sa sinasabing nagkaroon ng habulan o palitan ng putok habang umaandar ang sasakyan. Mukhang nakatigil na ang kotse ng paulanan ito ng bala ng mga operatiba mula sa labas. Hindi rin nakita sa mga biktima ang tinatawag na gunpowder burns na karaniwang makikita sa mga taong nagpaputok ng baril sa malapitan. Lalong naging mabigat ang sitwasyon para sa mga pulis nang lumabas ang isang aktwal na video ng insidente kung saan makikita ang mga operatiba na tila tinapos ang buhay ng mga biktima kahit wala ng kakayahan ang mga ito na lumaban. Ang sinasabing shootout ay unti-unting nagmukhang isang execution na ginawa sa gitna ng publiko. Dahil dito, ang mga dating itinuturing na bayani ng kalsada ay naharap sa matinding batikos at investigasyon. Ang mga biktima na mabilis na hinatulan bilang mga carnapper ay napatunayang mga anak mula sa disente at kilalang pamilya na walang anumang record ng krimen. Naging malinaw na ang mga protocol ng PNP sa pakikipag-engkwentro ay hindi nasunod ng maayos sa gabing iyon sa Ortigas. Isa sa pinakamahalagang ebidensya na sumira sa kwento ng mga pulis ay ang tama ng bala sa loob mismo ng kanilang sariling sasakyan. Ayon sa investigasyon ng CHR, ang unang putok ng baril ay hindi nanggaling sa mga biktima kundi mula kay Police Senior Inspector Belmonte na isa sa mga operatiba. Ang nakapagtataka rito, nabaril ni Belmonte ang kanyang sariling tuhod. Base sa pagsusuri ni Dr. Raquel Fortun, ang anggulo ng bala ay malinaw na nanggaling sa loob ng sasakyan ng pulis at tumama palabas.
nakita pa ang basyo ng bala sa sahig ng sasakyan ng mga pulis na nagpapatunay na posibleng nagkaroon ng aksidenteng pagputok o kaya naman ay sinadya ito para palabasing may totoong labanan na nangyari. Dahil sa putok na ito, tila nagkaroon ng hudyat ang ibang mga pulis na paulanan na ng bala ang pulang Nissan Exalta ni na Anton Kuunjeng. Makikita sa loob ng sasakyan ng mga biktima na ang mga tama ng bala sa mga upuan ay nasa gawing kanan at ibaba. Ibig sabihin nito, hindi lumalaban ang tatlong magkakaibigan. Sa halip, sinubukan nilang isalba ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagyuko at pagtatago sa ilalim ng dashboard habang pinapatamaan ang kanilang sasakyan mula sa harap at kaliwang bahagi. Ang mas masakit na katotohanan na lumabas sa investigasyon ay ang posibilidad na buhay pa sina Anton at Francis pagkatapos ng unang bugso ng mga putok. Ayon sa mga eksperto, ang mga unang sugat nila ay hindi agad nakakamatay at maaari pa silang madala sa ospital. Pero sa halip na saklolohan, nilapitan muli ng mga pulis ang sasakyan at binaril sila sa ikalawang pagkakataon. Ang mga huling balang ito ay tumama na sa itaas ng kanilang mga ulo na tila siniguro talaga ng mga operatiba na wala nang mabubuhay sa tatlo. Pinilit din ng mga pulis na palabasin na may hawak na baril ang mga biktima. Sabi nila, si Francis Manzano ay may inaabot na baril sa ilalim ng upuan, pero ayon sa CHR, napaka-unusual ng posisyon ng kanyang katawan. Mukhang ginalaw ang kanyang bangkay para magmukhang nanlaban siya. Ganito rin ang nakita sa video kay Brian Dulay. Noong una ay nasa dibdib ang kanyang mga kamay, pero nang dumating na ang media, biglang may nakapatong na baril sa kanyang hita. Kahit nagpositibo si Brian sa gunpowder nitrate, binaliwala ito ni Dr. Fortune dahil ang biktima ay kaliwete, pero sa kanang kamay nakita ang bakas ng pulbura. Matapos ang 6 na buwang masusing pag-aaral, napatunayan ng CHR na nilabag ng PNP ang karapatang pantao ng 3 kabataan. Tinawag ito ng komisyon na isang arbitrary deprivation of life o sadyang pagbawi sa buhay ng walang sapat na dahilan. Noong Mayo 26, 2006, nirekomenda ng CHR sa Ombudsman ang pagsasampa ng kasong multiple murder laban sa 10 pulis na sangkot sa insidente. Para sa mga pamilya ni na Anton, Brian at Francis, hindi matutumbasan ng anumang report ang sakit na kanilang naramdaman. Si Brian ay 25 anyos pa lamang at masipag na nagtatrabaho sa wine shop ng kanyang tito. Si Francis naman ay nagsusumikap magtapos sa kolehiyo para sa kanyang anak, habang si Anton na pinakabata sa edad na 18 ay kilala bilang isang mapagmahal na kapatid. Hanggang ngayon, naninindigan ang kanilang mga magulang na parang mga hayop na kinitil ang buhay ng kanilang mga anak nang walang kalaban-laban. Sa kabila ng mga mabibigat na ebidensya mula sa mga eksperto, tila naging mabilis ang desisyon ng kapulisan na husgahan ang 3 kabataan. Para sa mga operatiba, sapat na ang kanilang mga hinala para ituring na kriminal sina Anton, Brian at Francis. Pero kung titingnan nating mabuti ang kanilang mga record, malayo ito sa imahe ng mga batikang carnapper na ipinipinta ng mga pulis. Si Brian Anthony Dulay ay nagkaroon nga ng kaso noong 1998, pero na-dismiss din ito agad dahil binawi ng nagrereklamo ang kaso at napatunayang walang sapat na ebidensya laban sa kanya. Sa panig naman ni na Francis Xavier Manzano at Anton Kuunjeng, wala silang anumang criminal record o kasaysayan ng pagkakasangkot sa gulo bago ang insidente noong 2005. Sabi nga ng kanilang mga pamilya, hanggat hindi sila napatutunayang guilty sa harap ng korte, dapat silang ituring na inosente. Pero noong gabing iyon sa Ortigas, ang mga pulis na mismo ang tumayong hukom at nagpatupad ng parusang kamatayan. Matapos ang insidente, nakapagtataka na 1 araw na suspension lamang ang natanggap ng mga pulis na sangkot. Agad silang ibinalik sa trabaho dahil sa sariling investigasyon ng Traffic Management Group o TMG na nagsabing wala silang kasalanan.
Para sa marami, tila protektado ng organisasyon ang sarili nilang mga tao kaya nahihirapang umusad ang hustisya. Sa katunayan, ang kasong administratibo na isinampa ng pamilya Koonjeng sa PNP ay ibinasura lamang ng kanilang hepe. Noong January 6, 2009, naglabas ng resolusyon ang ombudsman na nagbigay ng kaunting pag-asa pero may halo ring pait. Ibinasura man ang mga kasong administratibo laban sa mga pulis, sinabi ng ombudsman na dapat pa ring kasuhan sa korte ang grupo ni Police Senior Inspector Hansel Marantan. Ayon sa resolusyon, sila ang may direktang partisipasyon sa barilan at nabigo silang patunayan na self-defense ang kanilang ginawa. 3 bilang ng kasong homicide ang inirekomendang isampa laban sa kanila. Gayunpaman, mabilis na umapila ang mga pulis para pigilan ang pag-usad nito. Ang mas nakakabahala rito ay ang mga pangalan ng mga pulis na ito na paulit-ulit na lumilitaw sa iba pang madugong engkwentro. 2 sa mga pulis sa Ortigas shootout ay nadawit din sa kontrobersyal na shootout sa Parañaque noong 2008. Maging si Henry Cerdon na pinuno ng mobile section noong gabi sa Ortigas ay nasangkot din sa isang engkwentro sa EDSA noong 2009. Sa halip na maparusahan o mapigilan ang kanilang mga promosyon dahil sa mga nakabinbing kaso, marami sa kanila ang lalong tumaas ang ranggo sa serbisyo. Ang kwento ng Ortigas shootout ay hindi nag-iisa. Paalala ito sa atin ng mga kaso gaya ng Kuratong Baleleng noong 1995 na hanggang ngayon ay marami pa ring katanungan. Pinapakita nito na may mga pagkakataon na ang mga panuntunan sa operasyon ng pulisya o rules of engagement ay tila nakakalimutan sa gitna ng init ng bakbakan. Para sa mga pamilya ni Brian, Anton at Francis, hindi sila hihinto sa paghahanap ng katarungan. Naniniwala silang may pangil pa ang batas at balang araw ay mananagot ang mga kumuha sa buhay ng kanilang mga mahal sa buhay nang walang kalaban-laban. Sa inyong tingin, naging patas ba ang sistema sa paghawak sa kasong ito? Ano ang dapat gawin para masiguradong hindi na mauulit ang ganitong klaseng madugong insidente sa ating mga kalsada?